Our topic for today is how to make Filipiniana scarf. Yung triangle na paggagawa. Karaniwan ito makikita natin dun sa mga modern Filipiniana or ginagamit nito sa church namin. So, mag-measure tayo, ibayas yung pagka-fold sa tela. Dun sa pinaka-tip, upward, bawasan natin ng 6. Then, doon sa 6, pataas, sukat tayo ng 11.5 inches. Then, doon sa side na yun, sukat tayo ng 1/2 sa shoulder measurement. Then, galing doon, pababa doon sa less 6, mag-temporary markings tayo para sa scallop. So, para hindi siya magiging pointed, ilabas natin doon sa markings ang scallop na drawing natin. So, katulad niyan sa nakikita nyo sa drawing. Then, doon sa pinakataas, sukatan natin ng 23 to 24 inches. Then, doon, guhitan natin siya ng scallop. Then, connect natin doon ang temporary markings. Then, mag-draw na rin tayo ng scallop. Then, connect na lang din natin yung scallop para direct na siya i-cutting kasabay sa igawa natin design na lace. So, ayan, at ready na siya. So, gupitin muna natin siya ng straight para sabay na siya sa pag-cut sa lace. Para isahan na lang. Ayan, at ilalim na natin yung lace. So, ipin na lang natin yung dalawa para sa pag-cut natin ng scallop. Isang cut na lang siya para hindi na mas marami ang trabaho. Then, sabay na natin siyang i-cut. Pagkatapos natin yan siyang makat, itahi na lang natin siya, i-Balenciana. Or yung sa ibang term is Relinciana. Pagkatapos, apakan din natin yung pinakadulo para magiging flat siya. So, ang first fold niyan is 2.5. Then, yung labas na sa scallop is 2. Mga 3 fold siya, tapos i-plancha na lang para hindi na siya mahirap i-manage. Then, yung markings niya sa tahi, dahil itahi natin yan yung fold para ma-stable siya. So, hindi siya kahit malabhan. So, i-fold man na natin siya, mag-markings tayo sa pinaka-center. So, sa pinaka-center, markings tayo dyan. Then, sukat tayo 1/2 ng shoulder pagitna. Then, 2 inches palabas. So, dito sa kabila naman, the same din. 1/2 sa shoulder, then 2 inches palabas. Makikita yan sa dati nating ginawa. So, dun sa 2 inches, doon natin siya lagyan ng snap button. Then, i-secure natin ng maayos kung talagang maayos siya pagka yung snap buttons para hindi siya madali matanggal. Matibay siya. Then, sa kabila naman, ganun din ang gagawin natin. Lagyan din natin ng snap buttons para doon sa may damit, doon natin siya i-attach na lang siya para hindi na siya matanggal-tanggal. Bali, stable na siya kapag sinuot na. Then, since may male hook na tayo dun sa may shawl, then itapat natin dito sa may dress yung female hook. Sa ilalim siya yung may tinik-tinik, tapos yung may butas dito sa taas. Then, ipalabas muna natin yung mga matutulis na sa partner ng female hook bago natin siya ikagat para siguradong kakagat siya sa ilalim ng female hook para magiging lock talaga siya. So, tapos i-check natin kung matibay ba siya pagkakagat o baka nalihis yung lock niya sa ilalim. So, kung nalihis kasi hindi siya matibay yung pagkakapit. Kaya dapat i-check natin siya para pagka isinara na natin siya, matibay siya. So, hindi siya matatanggal. Ganon siya din sa kabila. Yung sa front side siya banda, yung
sa may pinaka ano ng shoulder, doon natin siya i-attach. Dapat hindi siya sa center, doon lang pa siya kunti sa may harapan. Then same sa kabila, palabas muna natin yung mga tinik-tinik para malak siya talaga. Siguraduhin natin na makalabas yung tinik-tinik bago natin siya ipakagat doon sa hook para magiging lock talaga siya sa ilalim. Kasi naka-experience na ako nito, yung direct ko siya pinakagat sa pliers. So ang nangyari, hindi siya nakakagat sa ilalim yung lock. So natanggal siya. Clear muna natin yung markings para makita sa video. Yan yung tatahian natin mamaya. Ito yung 16, tapos ang 1 half na 16 na shoulder. So yung 1 half, i-divide natin ng 2 dyan, tahian natin. Tapos yung plus 2 is dito. Sa kabila, ito yung 1 half ng shoulder. 16, so 8 yan na sukat. So dito sa gitna, tahian din. Then yung plus 2, tapos dyan. So magkuha tayo ng para lagyan natin sa patigas. So markings tayo ng dito lang. Ito ay para sa patigas. Itong tela na ginawan ko sa patigas is bias. Mas maganda kung hindi siya bias, lalo na sa mga beginners, para steady yung ano ng tela galaw. Tapos hindi siya mahirap i-manage. So ang pinaka dito banda, straight natin ito pataas. Ganyan. Hindi siya masyadong malinaw yung mga markings, pero nakita nyo naman kung saan ko kinuha yung sukat para sa markings. So sundan nyo na lang. Ito na yung markings natin. Hindi na kasi maganda yung quality sa camera ng luma kong cellphone. Kaya naapektuhan yung quality sa video. I-cut natin to. Tapi natin siya. Then gawa tayo ng isa pa. Gawin natin to siyang packet sa patigas. Pwede siyang hindi lang bias. Pwede na siyang straight na lang na ano ng tela. Ito kasi yung cutting natin doon sa main na shawl. Kaya ano ko na lang. So ito hindi muna natin to tahian. Tahi muna natin ito bago natin tahian itong markings natin. So ganyan siya sa ilalim. Tapos i-attach natin yan siya mamaya. So, tahian muna natin ito dito sa pinakababa. Mag-cut na rin tayo ng patigas. So itong dulo niya, i-anat natin siya. Yan, mga 1 inch. Tapos dyan tayo magsukat. Straight naman siya dito. Kasi kapag pasok na yan at itong tinahi natin na baliktad na, magbawas yan siya. So kung isukat natin dito, tama-tama lang siya. Ito, baliktarin natin. Tulin na natin yung dulo para hindi masyado matulis. So, ganito na siya kung ipasok. Para magiging flat,
I-plancha na lang yan natin mamaya. Tayo natin siya dito. So, tanggalin muna natin ito. So, ganyan siya pagkaayos sa ilalim. Pinaka-pointed, dapat malawan siya mga 1 inch. Ganyan. Pagka nag-fold na yan, ganyan siya. So, ito, itain natin siya dito banda para hindi siya makita kapag na isuot na siya. So, paharap doon ang tahi. Pag ganyan siya, tahi. Para kapag sinuot na siya, mag-lock lang siya doon sa ilalim. So, ito yung na-fold natin. 2.5 ito. So, sa pangalawang fold, ito is 2 inches. Then, ito din sa pangatlong fold is 2 inches din siya. So, ganyan na siya pagkatapi. 1, 2, 3. So, itupi muna natin siya. Plansyan nyo na lang para madali na siya ma-manage. So, ito, pagkatahi natin, dito tayo sa may, di tayo abot sa 2. So, mga 1 inch lang siya. 1 inch markings tayo. 1 inch. So, para makuha natin yung pinaka center, dapat ganyan siya. Ipina natin siya. Dapat hindi siya lumagpas dito. Ipin natin siya. Yung pinaka side, itupi na lang natin siya. Ganyan. So, markings tayo kung saan tayo magtahi. I-fold natin yan pa ilalim. Ganyan. Then, i-markings tayo kung saan tayo magsimula dito at saka dito. Then, dito din sa kabila. Fold na lang natin half. So, ito, para hindi siya mag-stretch, yung itatahi natin, daanan muna natin siya ng tahi para hindi siya mag-stretch kasi bias kasi ito. Mas maganda kung ang gagawin nitong packet is hindi siya bias. Ito, ginagawa ko na lang siya kasi sa leftover, sayang naman siya kung hindi siya magagamit. So, dapat, ang outcome nito pagka natahi is 17.5. So, tahian muna natin siya. So, itong pinakatigas, tanggalin muna natin. Ito i-plancha natin ito mamaya para mag-tuwid siya. So, yung daanan natin ng straight. So, para hindi siya ma-stretch, lagyan natin siya ng para pang sharing. Fold natin hook inch. Kaya na natin siya sa kamay. Hindi ma-stretch ang tela, daanan na siya sa paghawak. Lalo na pagka beginners, mabigat ng kamay. So, guide na natin siya. Dito hook inch. So, dapat lalabas siya ng 17. Okay lang yan kapag hinahin na natin, stretch yan siya. Yan, kasi bias. So, markings natin dito is 1 inch. So, dyan natin siya. Okay. Ito yung pinakadulo na markings. Dyan natin itapak.
Tapos ito dito sa kabila. Kunin muna natin yung pinakagitna para hindi siya ano. So ito yung center niya, di ba? Dito din, kunin natin yung center. Dapat dyan siya magtapat. Tapin natin yan. Pagtahi, guide na lang natin siya. Dito sa ilalim. Hold natin. Tapos, tahi. Dapat naka-align siya doon sa markings. So, ganyan na siya. Tapos, ipasok natin ito. Ganyan. So, ito, itali na natin ito. Ito. Ito, tinahian natin. Ito. Mas matago yan siya sa ilalim. So, sa pagkain natin dito, para hindi siya sagabal, tanggalin muna natin ang yung na-markings natin, 1/2 ng shoulder, saka yung sa mga guhit. At sa gitna, ay itahi muna natin yun para ano na yung sa pakit sa ilalim, magka-steady na siya. So, yan na yung gawin natin para flat na yung sa may side niya, harap. So, ganyan na siya pagka-form sa pagsuot. So, dyan. Tapos, ilak dyan. So, tapos, ito dito. So, ganyan na siya sa harap. Ganyan. So, sa likod is ganyan. So, itong dito banda, lagyan natin ito ng male hook. Tapat natin dito sa may zipper line ng female hook. So, i-markings muna natin para madali na siyang matandaan kung saan banda natin ilagay yung male at female hook. Yung magkatapat na markings, dyan na natin i-attach yung female at male hook. Yan na siya ang finish. Kulang lang yan ng plancha at saka ayos kasi hinugot kasi namin yung patigas sa sleeves at hindi siya masyadong naayos pagka plastada. Hanggang sa susunod, paalam.